Napakasimangot na mukha ni Marian ay mas sumimangot pa. Sino ang babaeng ito? Bakit ganito ito makipag-usap sa kanya na para bang magkasing edad lang sila? Ang ibig kong sabihin manang ay bakit naman luluhod si Mr. Garrett dahil lang sa pang-iinsulto niya sa mga pobreng kaibigan ng butihin kong anak. He can say whatever he wants to say to them. Sarkastiko pero matalas na pagkakasabing iyon ni Marian. Napataas ang isang kilay ni Alona dahil sa pagtawag nito na manang sa kanya. Ma, please, huwag ka na pong makisali. Hindi mo po gugustuhin galitin si Alona. She's Hindi natuloy si Jacob sa kanyang sasabihin na sampalin ni Alona ang kanyang ina. You dare Matt and Mr. Lawrence too? Kalmado pero malamig ang boses na iyon ni Alona. Napaawang ang bibig ng inan dahil sa ginawa niyang iyon, lalo na si Marian na napahawak pa sa kanyang pisngi. Hindi agad ito nakapag-react dahil sa gulat at nanlalaki ang kanyang matang tinitigan si Alona. Bakit mo ako sinampal? Anong karapatan mong gawin sa akin to? Galit na usisa nito. Hindi nito lubos ang akalain na sasampalin siya ng isang bisita na hindi niya naman kilala. Bukod pa rito, ay tingin niya na mas bata pa ito kaysa sa ibang bisita maging kina Jacob. Ngumisi si Alona. Wala akong karapatan actually. Inilapit ito ng bahagya ang kanyang mukha sa mukha ni Marian. Pero meron akong kapangyarihan upang gawin yon. Natigilan at naguluhan si Marian sa sinabing iyon ni Alona. Anong kapangyarihan ang sinasabi ng babaeng ito? You provoked Mr. Lawrence and that means you provoked our gang. That also means you provoked me too. Nagpalipat-lipat kina Garrett at Marian ng malamig na tingin ni Alona. Dahil sa takot ay muling napaluhod si Garrett. Miss Alona, please forgive me. I'll promise na hindi ko na ulitin ang ginagawa ko. Nauutal na sambit nito. Natatakot siya sa anumang maaring gawin sa kanya ni Alona. Hindi niya gugustuhin dalhin siya nito sa dog farm ng BPG. Alam niya maaari niya sapitin sakali mang mangyari yon. Gang? Hindi naman makapaniwalang bulong na tanong ni Marian sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Alona at Zeus. Lumapit sa kanya si Jacob. This is what I'm trying to say, ma. Isa si Alona sa high-ranking member ng Blazing Phoenix Gang. Pinoprotektahan niya si Zeus dahil miyembro na rin ngayon si Zeus ng BPG. Namimilog ang matang tinignan ni Marian ng kanyang anak, pagkatapos ay hindi makapaniwalang tumingin kay Zeus na kasalukuyang walang ka-ekspresyon na mukhang nakatingin sa kanya. Narinig niya na tungkol sa Blazing Phoenix Gang. Alam niya rin kung gaano sila kaprutal. Paano nakasali si Zeus sa kanilang gang? Sa pagkakaalam niya ay bukod sa mahirap ito, wala ring anumang talento si Zeus gaya ng laging ikinukwento ni Katarina. Maririnig ang mababaw na pagbuntong hininga ni Jacob at makikita ang pag-alala sa kanyang mukha. Alam kong baka hindi ka naniniwala, pero sa gustuhin mo mang maniwala o sa hindi, ay totoong miyembro na si Zeus ng BPG kaya nakikiusap akong, simula ngayon, ay itigil mo ng panginsulto at pangmamaliit sa kanya. Isa pa, nakikiusap din akong humingi ka rin ng paumanhin kay Alona. Hindi niya gugustuhin dalhin din ni Alona ang kanyang ina sa dog farm ng BPG. Sa kabila ng pagsampal ni Alona sa kanyang ina, ay hindi niya nanaising mas galitin ito sa pamamagitan ng pagkompronta rito. Sapat na sigurong leksyon yon sa kanyang ina. Ilang saglit na hindi nakapagsalita si Marian. Nakatitig lang siya ng diretso kay Zeus. Sinusubukan niyang bigyan ng kabuluhan ng lahat. Hindi niya maunawaan pero parang napakababaw naman dahilan ang pagiging miyembro ni Zeus ng BPG upang irespeto ito ng husto ni Alona. Nasabi niya ay mataas na ranggo sa Cartilang Gang. Kung totoo mang miyembro nga si Zeus ng BPG, ay malamang na may mas mataas itong ranggo kay Alona at baka matagal na itong miyembro ng gang. Hindi lang nito ipinapaalam sa kanila tungkol doon. Kung ganon, ibig lang nitong sabihin ay may kapangyarihan din si Zeus sa underground society. Gustong-gusto ni Marian na magkaroon ng koneksyon sa underground society.
Kaya magandang pagkakataon ito upang magkaroon siya ng isa. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumapit ito kay Zeus at lumuhod imbis na kay Alona. Zeus, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Ang totoo ay, nakumbinsi lang talaga ako ng mga pinagsasabi sa akin ni Katarina. Bilang isang ina, ay iniisip ko lang ang kinabukasan ng aking anak. Gusto ko lang na magkaroon siya ng matitinong kaibigan na hindi siya hihilahin pababa pagdating ng araw. Nabigla si Sue sa ginawang iyon ni Morgan. Hindi niya akalaing gagawin itong humingi ng tawad sa kanya sa kabila ng pagtrato nito sa kanya. Dahil ba ito sa nalaman nitong miyembro siya ng BPG? Kahit papaano ay hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya sa sarili dahil sa ina ito ng kanyang kaibigan. Mabilis na inalalayan niya itong tumayo. Tulad nga po ng lagi kong sinasabi kay Jacob, nauunawaan ko po ang pananaw niyo sa akin. Nakangiting wika lang ni Zeus. Nakahinga ng maluwag si Marian pagkatapos ay ubod ang ngiting pinasalamatan si Zeus na para bang nakalimutan na nito ng lubusan ang ginawang pagsampal sa kanya ni Alona. Napataas naman ang isang kilay ni Alona. Naaamoy niya ang intensyon ni Marian. Alam niyang matalino si Zeus kaya imposibleng hindi nito nahalata yun. O sadyang, hinahayaan lang niya ito dahil sa ina ito ng kanyang kaibigan. Your family is the wealthiest family in the world. Yet, you let this kind of people bully you. Napailing-iling na lang si Alona sabay nagpakawala ng buntong hininga. Simula nang malaman ng mga bisita ni Jacob na miyembro ng BPG sina Zeus at Alona, ay sila itong sentro ng atensyon sa pagdiriwang na iyon. Maging si Marian ay halos sila ni Zeus ang pinagsisilbihan nito na para bang sila itong may kaarawan. Hindi maiwasan ni Alona na mairita. Nawala na rin siya ng ganang tapusin pa ang pagdiriwang na iyon. Hindi rin naman niya kilala si Jacob. Sumama lang naman siya kay Sebastian dahil sa pagkakabagot. Nakita ni Zeus na lumabas ng dining room si Alona, kaya sinundan niya ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Zeus nang maabutan niya itong papalabas ng pintuan ng bahay. Nilingon ito ni Alona. Mr. Lawrence. Magalang munang binati ni Alona si Zeus bago tinugon ang tanong nito. Pupunta ako sa camp. Maiksing tugon nito. Pero hindi pa tapos ang pagdiriwang. Bakit nagmamadali ka? May problema ba sa gang nyo? Umiling-iling si Alona. Wala naman. Mahinang natawa lang si Zeus na ikinataka ni Alona kaya napakunot ang noon nito. Anong nakakatawa? Napatiyo nang maglakad si Zeus paglabas ng pintuan kaya mas lalong nagtaka si Alona. Saan din kayo pupunta, Mr. Lawrence? Tanong nito. Sa camp nyo. Tugon lamang ni Zeus na hindi na nag-abalang lingunin si Alona. Saglit na napakurap-kurap ang mata ni Alona bago sumunod kay Zeus. Samantala, napuna ni Jacob na nawala si Zeus kaya tinanong niya si Marian kung saan sila pumunta. Umalis na sila ni Alona. May panghihinayang sa tono ng boses na iyon ni Marian. Hinihintay niya lang na lumabas ng dining room si Zeus, kaya hindi na siya umalis pa doon at pinagsilbihan sila ni Alona. Balak niya sana makausap sa Zeus ng personal upang hinga ng pabor, pero nakita niya lumabas na ito ng kanilang bahay kasama si Alona at sumakay ng taxi nang sundan niya ito. Tumango-tango na lang si Jacob. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya dahil sa mahigit 1 oras pa lang na naroon si Zeus simula nang dumating ito. Pero kahit ganun pa man, ay nauunawaan niya namang gang member na ngayon si Zeus. Malamang may importante lang silang gagawin ni Alona. Napadako ang kanyang mata sa paper bag na ipinatong niya sa mesa kanina. Napangiti siya at kinuha yun. Ano kaya ang laman nito? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Noong huli niyang kaarawan ay niregaluhan siya ni Zeus ng damit. Hindi to ganong kamahalan pero nagustuhan niya naman ang disenyo nito. Doesn't matter kung anumang laman nito. Ang importante ay nag-effort si Zeus na makabili ng panregalo. Nakangiting bulong na wika nito. Nakita iyon ni Marian. Naalala niyang iyon ang paper bag na bitbit ni Zeus kanina nang dumating ito.
Hindi ba't dala yan ni Zeus? Tanong niya kay Jacob. Bahagyang tumango lang si Jacob sabay binuksan yon. Alak? Magkasabay na tanong nila nang makita na bote ng alak ang laman nito. Binasa ni Jacob ang brand nito at nanlaki ang kanyang mata dahil sa pagkabigla. Isa itong uri ng Schwarzburger Riesling na mula sa Germany. Bulalas niya. Naagaw niyang atensyon ng iba dahil sa pagkahumaling ni Jacob at kagustuhang makatikim ng iba't ibang mamahaling alak ay nagre-research siya paminsan-minsan ng mga sikat na brand ng alak na ito na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Sigurado siyang ang alak na itong hawak niya ngayon ay lehitimong klase ng Schwarzburger Riesling. Nakaramdam din ng pagkasabik si Marian sa naging reaksyon ng kanyang anak kahit na hindi niya alam tungkol sa alak na iyon. Mamahaling uri ng alak ba yan? Nilingon ni Jacob ang kanyang ina na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Nagkakahalagang alak na ito ng mahigit $13,000 o nasa 760,000 pesos. Napaawang ang bibig nilang lahat sa sinabing iyon ni Jacob, lalo na si Marian. Paano nakabili ng ganitong kamahal na alak si Zeus? Takang tanong ni Marian sa kanyang isip. Saan galing ang alak na yan, Jacob? Manghan tanong ni Sebastian. Hindi agad tumugon si Jacob. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya bang galing kay Zeus yun. Pero napasampal siya sa kanyang mukha na magsalita si Dominic. Sigurado ka ba, Jacob? Paano naman magkakaroon si Zeus ng ganyang kamahal na alak? Nagkatinginan silang lahat dahil sa sinabi ni Dominic. Hindi sila lahat makapaniwalang kay Zeus galing yon. How could he afford such expensive wine? Tanong ng isa sa mga bisita. Ganon din ang katanungan ng iba sa kanilang isip. Kahit man na miyembro ng BPG si Zeus, ay imposible namang magkaroon ito ng sapat na pera pambili ng ganong klaseng alak. Hindi ibig sabihin na miyembro si Zeus ng BPG ay malaki na ang kinikita nito. Maliban na lang kung binigyan siya ng gang ng ganong kalaking halaga ng pera, pambili lang ng ganong kamahal na alak. Sinasabi ko na nga matagal lang miyembro si Zeus ng BPG. Hinuhang sambit ni Marian. Nagtatakang napatingin sa kanyang lahat ng tao sa dining room. Anong ibig sabihin nito? Hindi niya ba napapansin kung gaano kagalang si Alona sa kanya? Kung mas mataas ang ranggo ni Alona at bago lang si Susagang, hindi pa dapat ay mas dominante si Alona kaysa kay Zeus? Pero hindi yata ganun ang sitwasyon. Mukhang sa tingin ko ay mas mataas ang ranggo ni Zeus kaysa kay Alona. At ibig sabihin lang din nun ay matagal ng miyembro si Zeus ng gang. Paliwanag nito. Sumang-ayon sila sa sinabi ni Marian maliban kay Jacob at Dominic na nagkatinginan lang. Sa tinagal-tagal nilang kasama si Zeus ay ni minsan, wala itong nabanggit patungkol sa pagiging miyembro nito ng BPG. Tahimik na tao si Zeus pero kung iisipin nila ng maigi, ay wala silang naalalang nasangkot ito na may kinalaman sa BPG, maliban itong Webes. Aral, part-time job, at si Atasha lang ang alam nilang prioridad nito. Nagliwanag ang mukha ni Jacob nang maalala ang sinabi ni Zeus sa Paraisong Tunay Bar at kung gaano ito kakampanteng kaharapin ng buong BPG sa kabila ng babala nila sa kanya. Ibig bang sabihin ay, kaya hindi si Zeus natatakot sa kanila dahil sa miyembro na nga siya ng BPG at may mataas na ranggo sa gang? Iyon din ba ang dahilan kung bakit nailigtas nito ng ganong kadali ang waitress laban sa mga miyembro ng gang? That makes a lot of sense. Pabulong na sambit ni Jacob habang nakahawak sa kanyang baba ang isa niyang kamay. Kung ganon ay marahil may punto nga ang kanyang ina. Natural lang na igagalang ito ni Alona dahil sa mas mataas ang ranggo ni Zeus kaysa rito. Pero bakit niya inilihim sa amin ang tungkol sa pagiging miyembro niya ng gang? Muling pabulong na tanong ni Jacob sa kanyang sarili. Magkatabing nakaupo si Zeus at Alona sa likuran ng taxi. Nakatanaw lang sa labas ng bintana si Zeus habang si Alona ay nakasandalang ulo sa sandali ng upuan habang nakapikit ang mata at nakahalukip-kip ang mga kamay.
Naputo lang ang katahimikang iyon na magsalita si Alona. Can I ask you a question, Mr. Lawrence? Napakunutan noon ni Zeus at nilingon niya ito. Ano yon? Idinilat ni Alona ang kanyang mata at saglit na pinagmasdan si Zeus. Ikaw ba ang tunay na leader ng White Dragon Knights? Halos maubos si Zeus sa naging tanong na iyon ni Alona. Hindi agad siya nakatugon sa halip ay tinignan niya lang ito sa mata. Pula lang ba nito ang kanyang itinanong o talagang alam na ni Alona tungkol doon? Pero paano? Napasinghap si Zeus. Oo. Nakakagulat lang na malaman mo tungkol doon. May nagsabi ba sa'yo? Tanong ni Zeus. Naningkit lang ang mata ni Alona. Binabasa niya ang ekspresyon ng mukha ni Zeus. Simula nang makilala niya si Zeus sa Paraisong Tunay Bar, ay binabagabag na siya ng tanong na yon dahil sa tila pagiging magalang ni Leon kay Zeus. Tama nga kung gano'n ang kanyang hinala na si Zeus ang totoong leader ng WDK, kaya hindi na siya nagulat doon. Nagtataka lang siya kung bakit ang bilis umamin ni Zeus, ni hindi man lang ipinagkaila nito ang katotohanan. Kung nagtataka ka kung bakit hindi na ako nagsinungaling pa, isa lang ang sagot ko. May tiwala ako sa iyong hindi mo ipagkakalat sa iban tungkol dito. Tugon ni Zeus na ikinalaki ng mata ni Alona. Sinagot ba ni Zeus ang pagtatakang yon sa kanyang isip? Mabilis na nag-iwas ang tingin sa Alona. Nakaramdam siya bigla ng hiya. Hindi niya akalain na nakakabasa si Zeus ng iniisip ng iba base sa ekspresyon ng mukha. Sa tinagal-tagal ay ngayon lang ulit niya naramdamang mahiya sa isang lalaki sa kabila ng pagiging dominante niya. Pinagmasdan lang ni Zeus si Alona. Marahil ay si Alona rin mismo ang umalam ng tunay niyang koneksyon sa WDK. Naalala na niyang doon niyang unang nakita si Alona sa Paraisong Tunay Bar at nasaksihan din ito ang pagpunta ni Leon. Nagustuhan ni Zeus kung paano ito magsalita at kung paano siya nito kausapin. Hindi ito tulad ng iba na kapag nalaman ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay halos gusto na siyang paglingkuran at napakagalang pa sa kanya. Parang walang pakialam si Alona kahit ano pa man ang estado niya sa buhay. Ganito rin kaya si Kina? Okay lang din ba sa kanya kahit na anumang estado ko sa buhay? Mabilis na napailing-iling si Zeus at iwinaksi ang isiping yon. Bakit naman maiisip niya pantungkol doon? Ikakasal na si Kina, Zeus. Kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Wika ni Zeus sa kanyang isip pagkatapos ay bumuntong hininga.